So yan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Shop. So may isang bumili sa atin na taga Mindanao, no, at nagtatanong siya, no, kung paano daw watering, no, paano mag-aalaga ng kanyang nabiling Venus flytrap. Sabi ko sa kanya ay gamitin mo yan yung sinabi niya, kasi meron siyang RO water and rainwater. So ayun, pinaka the best yan yung RO water at rainwater. Pwede rin yung distilled. Ako rin yung pinakadami sa lahat. At kahit tayo na medyo matagal-tagal na nag-aalaga, almost 7 years na, ay dapat gumagamit rin tayo ng TDS meter. So ngayon tingnan natin kung kamusta na yung parameters ng tubig na ginagamit natin. Kanina early in the morning nag-aayos ako ng RO system namin kasi nasisira na rin yung aking RO sa tagal ng panahon. Kailangan yatang palitan ng pressurized na tank, no, yung may diaphragm na tank, no. So kanina ay pinilit kong ayusin at sa awa ng Diyos ay naremedyohan pa, pero sa tingin ko nga ay hindi natatagal yung aking RO system o yung ilang parts noon, kaya hanggang pwede pa talagang ginagamit natin kasi mukhang matagal pa bago ito bumuhos yung ulan dito sa amin. Ilang buwan na walang ulan. So ito, tingnan natin kung kamusta yung yung TDS reading or ng ating pandilig. So ito ay galing sa aming reservoir, no? Yung stakan ng tubig sa baba na 3 IBC tanks. Tingnan natin kung anong measurement. So measurement ay nasa 3. Ayan. So gumagana pa kaya itong ayan, 1 to 3. So gumagana kaya ng maayos ito. Kanina 3, ngayon naging 1. Tingnan natin yung measurement doon sa mga tubig dito. Medyo ito yung madaming tubig dito sa ating growing area dito. Tingnan natin kung anong measurement. So ayan, ang measurement ay 29, kahit na yung mga nagdi-drip na tubig, no, ganyan yung mga tubig namin. Para alam nyo na, hindi para ipagyabang, kundi kung kaya nyong gayahin nyo para makita nyo yung importance, no, ng paggamit ng mga low minerals na tubig. Dito naman sa aming aquarium na may mga magagandang isda na bigay ni Sir Raylon ay 97. Umabot na ng 200. Dahil ngayon sobrang init, lagi nag-evaporate, lagi ako nagdadagdag ng distilled water dyan. So ayan. So kikita nyo yung difference ng tubig natin dito na ginagamit. No? At mahalaga yun na tayo ay gumamit ng acceptable or ideal, no, sa mga carnivorous plant. Kasi kung gagamit tayo nung tap water, lalo na kung galing yan sa tag dito, deep well, talagang mabubuhay naman yung halaman nyo ng kaya lang ilang araw lang o ilang panahon lang. Meron akong kakilala na nag-aalaga ng carnivorous plant. Dati rin siyang seller, pero ngayon hayahay na yata yung kanyang buhay, no? So kaya ang ginawa niya, nagko-collect pa rin siya, pero hindi na ganoon tulad dati, no? So ang ginawa niya para mas sustainable at less yung pag-aalaga, outdoor nga rin, tapos ang ginamit niya yung automatic misting system. Kaya lang yung kanyang tubig ay galing sa tap water. So nung minasyon niya yung tubig, umabot ng almost 200, around 200 yung measurement. So sabi niya okay naman, maganda naman. Sabi ko nga, mas maganda pa yung mga halaman mo kaysa sa akin. Kasi nga ayun yung mga Hokage matatagal na nag-aalaga kasi sa akin. So maintindihan naman natin yun, mas magaling siyempre, diba? At maraming experience kaysa sa atin. So napaganda niya yung halaman. Pero after sometimes, ito lang couple of months ago, no, ay nag-message siya sa akin at namatay nga daw yung mga iba niyang mga halaman. Sabi niya hindi kaya na tap water, no? May mga time na nagkakaroon ng mineral build up o kaya umiinit. So ibig sabihin may problema na sila sa tubig, tapos magkakaroon pa ng ibang stresses, no? So ayun, bumigay yung ilang mga halaman niya. So doon natin makikita yung kahalagahan ng paggamit ng tamang kumbaga
parameters, yung sukat ng total dissolved solid doon sa ating mga pandilig. Actually, gumagamit rin ako ng mga 100, no, ng mga TDS tulad yung nakita nyo dun sa aquarium natin. Pinagdidilig ko pa dati yun, no, kasi gusto kong magtipid. Pero ngayon na nakabili tayo ng RO system, so nakita ko yung malaking diferensya. Pero yun, binabili ko lang yun ng almost 7,000, pero isang taon na mahigit na nagagamit dito at nakikinabang itong mga halaman natin. Mas less yung yung hassle, kasi everyday ito lang yung ginagawa natin: didilig, tatanggal-tanggal ng damo. Pagka may nabawasan na marami-rami, magpo-propagate. At kung may mga problema, alamin kung anong problema. Kahit natagal na tayong nag-alaga, kailangan huwag tayo magpakampante. Tulad na lang halimbawa nitong mga Sarracenia purpurea, na may mga na-disgrasya dito. Totoo lang, mga maliliit to nung pinadala at inabot ng more than 1 week sa biyahe. At ewan ko lang, dahil sinabay ito dun sa marami kong order, so siguro matagal na itong na-stock sa box bago na ipadala. So after that, isang linggo rin sa biyahe. So ang tagal. Kaya ayan, may mga, mukhang maganda lang yan sa paningin nyo, pero pagka zoom in natin yan, ayan, may mga casualties. So hindi dahil matagal na ako nag-alaga, tulad ng kaibigan ko, hindi na ako, kumbaga, bulletproof na tayo sa mga pag-aalaga ng halaman. So may mga time na nakaka-experience tayo, no, ng mga ayun nga, aksidente sa pag-aalaga ng halaman. So ang maganda lang nito, no, medyo hindi na tayo yung tulad ng dati na talagang nade-depress pagka namamatayan. Kumbaga move on na tayo sa ganung stage na pag namamatayan, ang tanging makukuha na natin yung lesson learned. Anong pwede pa natin gawin, no, para mabuhay natin yung halaman, ang masave. At kung masave natin yung group ng plants na yun, anong way para may parami natin yan. Hindi naman tayo malugi dun sa losses natin, no? So tulad nitong halimbawa Prolifera na to, try to survive pa rin siya, pero marami na rin namatay dyan. So may ibang mga pagkakataon na ina-accept ko na may mga plants na hindi talaga pwede dito sa aking growing condition or growing area. So yun, nagde-decide na lang ako kung ano yung pinaka maalagaan ko dito, kung anong meron akong growing condition, at doon ako nagpo-focus. Let's say for example, lowland condition, di kukulik ako ng mga lowland plants na magaganda. Maraming lowland plants na kumbaga magaganda. Halimbawa Amphilaria, no? May mga tricolor, variegated, no? Halimbawa Mirabilis, diba? Kahit Mirabilis siya na kumbaga parang kinakalyo na sa pandinig natin. May mga Echinus, no, na mga parang variety siya, no, na may mga ngipin na minsan yung iba karang nakakadiri lang tingnan, pero yung iba gustong gusto yan i-collect, na possible na magkaroon din tayo in the future. So maraming mga bagay, no. Halimbawa ito naman, halimbawa ping, na may mga iba hirap na hirap mag-alaga niyan, pero dito na bubuhay natin sa pure sphagnum na may life pa. So hindi lahat ng growing area, condition, resources na available ka ay pare-parehas tayo. So focus tayo dun sa mga alagaan nyo, no? Kung in the future makapag-set up tayo ng mga highland setup, edi yun, pwede na tayo mag-collect ng mga dating mga iniisip lang natin na gustong i-collect, diba? So yan, may mga sa media naman, no, ang suggestion ko sa inyo, huwag ka rin kayong sobrang kumbaga magkuripot, no? Ako kasi ganoon ako dati, sobrang kuripot ko sa media. So ayun, nadadali rin ako. So kung magkukuripot kayo, no, ay siguraduhin nyo na okay pa rin yung media. Ang ginagawa ko dyan, papakuluan ko bago ko gamitin, no? Pero dun sa mga magaganda kong halaman na medyo may presyo, ang ginagawa ko dyan talaga ay yung media na fresh, tapos talagyan ko rin ng fresh na perlite. Halimbawa sphagnum na fresh na perlite, mecus,
Lalagyan ko pa ng live sphagnum moss. So ayun para sa akin yung pinaka the best na media. No, hindi ko sinasabi na yung mga old media hindi na maganda yon. No, pwede pa rin yon, pero kung papipiliin ako, no, syempre fresh media na ako kasi bukod sa maganda tingnan ay yung mga fresh media na yan na galing sa live na pwede pang mabuhay yan, so magiging ganyan yung itsura niya, maganda tingnan. Hindi tulad yung mga old media hindi na nabubuhay yun dahil papakuluan nyo pero alam nyo ba, dun sa mga old media na yan pwede nyo pa pang i-refresh yan dun sa punto na magagamit nyo pa, tulad nito, so anong pwede nyo gawin dyan? Yun nga, pakuluan nyo, hugasan nyo hanggang mag-load TDS. After that, lagyan nyo ng toppings ng bago. Hindi, ang ganda na, di ba? Lagyan nyo lang additional perlite kung kulang sa perlite. So may mga ganong discard rin naman tayong ginagawa hanggang ngayon. Ayan. Pagdating naman sa sunlight, huwag kayong malungkot kung wala kayong full sun lagi. Tulad nito, may kulimlim ngayon na pabago-bago yung sikat ng araw. May time na sobrang intense ng ilaw or ng liwanag. May time naman na ganito, makulimlim. So ano bang gagawin ko? Hahabulin ko ba yung araw kung saan meron? So wag nyo nang gawin yun kasi pag ginagawa nyo, may tendency na ma-disturb yung roots, mahulog nyo, mabali nyo, maputol nyo yung feature or traps, mag-close yung traps, o malito yung may stress ba. So pag yung halaman hindi nyo ginagalaw, madaling pagandahin, less trabaho sa inyo. So baga konti lang yung isipin nyo na mga pwedeng maging problema, diba? So ayun, tas ano pa rin pala na kung nag-aalaga kayo ng halaman, iiwas nyo yung mga halaman nyo doon sa mga pwedeng maka-invade na mga peste. Tulad dito, outdoor ako, so mas mataas yung chance sa magka-peste ako. So kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga, kahit may mga wild cucumber akong magaganda dyan, dati grapes na nasa taas, tinatanggal ko. Hindi naman silang out of dito may limit sila kung hanggang saan lang sila pwedeng tumubo. So dati hindi ako nakikinig, matigas ang ulo ko, pero I learned through the hard way, na namamatay na ako. Alam ko na mali ako, pero mamakulit pa rin. So natututo tayo sa mga pagkamatay ng halaman, or worse, pagka ma-phase out yung halaman mo dahil sa katigasan ng ulo mo. So kailangan matuto mag-move on at mag-isip ng ibang paraan para mas maalagaan mo ng maayos yung halaman. Isa sa mga talagang lagi kong ina-advise, gamit kayo ng stylo box as a tray, kung hindi man yung mga hindi madaling uminat na mga materials. Alam ko meron pang ibang mga pwede kayong gamitin dyan, pero pwede kayong gumamit ng mga iba pang pamamaraan para alam mo, terracotta, glazed yung mga ganyan, pero ingat kayo pagtaas ng TDS reading yan. Kaya itong ginagamit ko, bihirang mag-spike yung pagtaas ng minerals sa ganitong mga media. Tapos i-check nyo rin time to time kung may kayong ibang ginagawa, naka-CCTV, yung mga nagtatrabaho maghapon sa labas. Tapos naka-remote na rin yung kanilang pagtitinig, diba? So yun, may mga ganun tayong mga kasama sa hobby na hayahay na pag-maintain ng kanilang plants. So yun lang, at enjoy lang, ang maganda sa paghalaman yung nare-relax ka, yung sanity mo na may maintain, at nakakapag-reflect ka rin sa life, pati na rin kung sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo na-preoccupied ng mga problema kung saan-saan na hindi naman dapat natin problemahin. Problema mo lang paano buhayin yung at nakaka-relax rin naman na mag-alaga ng mga ganitong klaseng halaman. At isa pa, bago tayo tapos dito sa ating video ngayong araw, matuto rin tayo na mag-acclimate ng mga plants. Titingnan nyo dito, wala na yung mga nepenthes natin. Nasaan na kaya sila?
So yung mga nepenthes natin na lowland, kailangan natin ilipat sa mas lowland na condition. So dito na natin nilagay. Ayan. So mula doon sa malilim at medyo humid na lugar ay nilagay na natin dito sa mas less humid at mas mahangin na lugar. Tapos kung mapansin nyo, wala na dyan yung mga purpurea, nandun na sila. Wala na sila sa ganitong setup. Fingers crossed na sana mabuhay natin at mas gumanda. Kasi pag yan ay nangulubot, good luck na lang. Wala nang balikan yan. Ang hirap buhayin ng isang sarasinya na natuyuan. Buti pa ang mga nepenthes kapag minsan natutuyuan, medyo nakakabawi agad. Pero sa mga sarasinya or Venus flytrap, pag once na naging tamlayan o yung lantang gulay, ang hirap nang ibalik kasi sa BFT may rhizome, natutuyo yun. Pag sa pag sa sarasinya parang meron rin silang mga rhizome or bulb, bulba, hindi matitigas yung yan so yung parang mga laman ng bandang ugat nila. So pag natuyo yan, ang hirap nang ibalik. At hindi ko alam, hindi naman ako magaling sa sarasinya, pero experience ko before yung mga ganong pagkakataon. Kaya sa sarasinya natutunan ko lang dati na nag-alaga ako, dapat marunong ka rin talagang propagate, kasi kahit yung mga malalaki mother plant, pero pwedeng bumigay anytime kapag napeste, kaya biglang nagkaroon ng changes sa kanyang growing condition. Halimbawa biglang bumaba yung tumaas yung temperature at bumaba yung humidity, yung biglang pagkatuyo. Ayun yung mga na-experience ko dati. Pero malay nyo, balang araw makapag-stable tayo ng mga sarasinya na pwede natin ma-enjoy all year round at makita rin natin yung cycle nila. Tulad sa mga BFT na dati ay sabi nila annual plant, ngayon napatunayan natin na hindi sila annual plant. Sila ay hangga't inaalagaan mo, buhay sila. Hindi naman tayo nag-aalaga na plastic na plastic na display na plant, kundi ito ay buhay na halaman na kailangan mong i-maintain, i-propagate, mag-back up, para pag kailangan mo, hindi meron, So, ayun lang. At marami pa akong gustong ikwento sa inyo, pero yun lang muna siguro. Salamat sa inyong panonood. God bless and bye bye.